Magkaisa tayong labanan ang fake. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin niyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Magandang araw! Magandang gabi mga kakanto. Saan man dako ng mundo kayo naroroon ngayon? Kumusta po kayo? Tuloy-tuloy lang po ang Kanto Tejero Channel sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng mga balita, paglaban sa fake news at disinformation. Sa video pong ito ay minarapat ko na ibahagi sa inyo kung paano mag-fact check ng mga content sa social media or maging sa balita sa mainstream media. Gamit po ang pinaka-advanced na technology, ang Artificial Intelligence or AI. Bilang example ay susuriin natin ng isang content buhat sa official YouTube channel ni Attorney Harry Roque na may title na Ang Money Laundering ng Nakaw na Yaman ng mga Marcoses na bunyag. Yan pong content na yan ay in-upload 1 day ago at ngayon po ay May 23, 2025. Ibig sabihin na-upload po siya ng May 2, 2025. Madalas po ay nakakaduda ang mga content ni Attorney Harry Roque dahil pinaghahalo-halo niya ang mga facts at fake information. Halimbawa ay magsasabi siya ng exact figure na halaga ng gold reserves na sa tingin natin ay totoo naman. Tapos magbabanggit din siya ng halimbawa ay Taiwanese whistleblower pero wala namang pangalan. Kapansin-pansin naman na pari-parihas na ganyan ang style ng mga DDS tulad ni Boljak TV. Ang kailangang alamin natin ay kung may katotohanan nga na headline ngayon sa Taiwan at Hong Kong balitang iniimbestigahan ng nasabing mga bansa ang money laundering activity ng mga nakaw na yaman ng pamilyang Marcos. Alam naman natin na totoo at napatunayan na sa korte na may nakaw na yaman talaga ang pamilyang Marcos na nangyari sa panahon ng presidente pa si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pero totoo ba na news headline ito ngayon sa Taiwan at Hong Kong? Paano ito malalaman? Uso na ngayon ang mga AI app tulad ng Meta AI from Facebook, Copilot ng Microsoft Corporation, ChatGPT at marami pang iba. Gagamitin ko ang ChatGPT. Ilalagay ko ang website link sa video description sa ibaba. Magchat-chat ako using English language at Filipino language. Itatanong ko kung may katotohanan nga ba na headline sa mga balita sa Hong Kong at Taiwan ang nakaw na yaman ng pamilyang Marcos. Unahin na natin ang salitang Tagalog at mga headline news sa bansang Taiwan. Basahin ko ang aking chat. Paki-check naman kung may katotohanan ang sinabi ni Attorney Harry Roque na naging headline sa mga balita sa Taiwan News. Ang di umano'y iniimbestigahan ang nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Ito po ang reply or sagot ng ChatGPT. Walang sapat na ebidensya na sumusuporta sa pahayag ni Atty. Harry Roque na naging headline sa mga balita sa Taiwan ang umano'y investigasyon sa nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Walang ulat mula sa mga lehitimong media outlet sa Taiwan na nagsasaad na ganitong balita. Ano ang katotohanan? Ang usaping tungkol sa umano'y ill-gotten wealth
ng pamilya Marcos ay matagal na tinatalakay sa Pilipinas. Matapos ang EDSA Revolution noong 1986, itinatag ng Presidential Commission on Good Government upang bawiin ang mga yaman na sinasabing nakaw ng pamilya Marcos at ng kanilang mga kaalyado. Ayon sa ulat, tinatayang nasa $5 billion hanggang 13 billion ang halaga ng yaman na kanilang naipon sa mga huling taon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. Pwede na natin babasahin yung mga kaso at desisyon ng korte kasi yan naman ay alam na natin. Ito, basahin natin. Disinformation at mga maling paniniwala. May mga kumakalat na maling impormasyon tungkol sa yaman ng pamilya Marcos tulad ng Italiano Gold at Yamasita Treasure na ginagamit upang bigyang katuwiran ang kanilang kayamanan. Gayunpaman, walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga kwentong ito. So ano ang konklusyon? Sa kasalukuyan, walang credible or credibleng ulat mula sa Taiwan o iba pang international na media na nagsasaad ng bagong investigasyon sa nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Ang mga pahayag ni Attorney Harry Roque ay tila walang sapat na batayan at maaaring bahagi ng patuloy na disinformasyon na nag-uugnay sa isyong ito. Ayan mga kakanto, AI na ang nagsasabi nito ha. Subukan naman natin ang mga headline news sa Hong Kong gamit ang English language. Ito yung request ko. Can you please fact check if there were Hong Kong headline news regarding Money Laundering Council investigation against Marcos L. Garenwell starting May 1, 2025 up to date. Ito, basahin na natin yung sagot. As of May 3, 2025, there have been no headline news report from Hong Kong media outlets regarding a Money Laundering Council investigation into the Marcos family's alleged ill-gotten wealth. A review of recent news sources, including the Hong Kong United Times, revealed no such reports. In fact, the Hong Kong United Times reported on February 22, 2025 that Philippines was removed from the Financial Action Task Force's gray list of countries under increased monitoring for money laundering and terrorism financing. This development was attributed to the Philippine government's effort to enhance its financial systems, including President Ferdinand Marcos Jr.'s 2023 executive order targeting money laundering and counter-terrorism financing. The Anti-Money Laundering Council in Manila hailed this as a significant milestone, expecting it to facilitate faster and lower cost cross-border transaction and enhance financial transparency. Regarding the Marcos family's alleged ill-gotten wealth, recent developments have primarily occurred within the Philippines. The Sandigan Bayan, the country's anti-graft court, has dismissed several long-standing cases against Marcos due to reasons such as inordinate delays and insufficiency of evidence. For instance, on October 4, 2024, the court dismissed a 37-year-old case involving 276 million pesos, citing the violation of the defendant's right to a speedy trial. Similarly, the Supreme Court upheld the dismissal of a 1.05 billion ill-gotten wealth
case against the Marcoses in July 2023, affirming the Sandigan Bayan's decision that the evidence was insufficient to support the allegations. In summary, there have been no recent reports from Hong Kong media about a money laundering council investigation into the Marcos family's alleged ill-gotten wealth. Recent related developments have been confined to the Philippine judicial system, with several cases being dismissed due to procedural issues and lack of evidences. Teka, magtanong naman tayo ng siguradong totoo para lang sa mga di pa naniniwala sa kakayanan ni ChatGPT. Ito kalalabas lang ng balitang ito. Totoo ba na may kaso si Harry Roque sa Pilipinas na qualified human trafficking? Ito naman ang sagot. Oo, totoo na may kinakaharap na kasong qualified human trafficking si Harry Roque sa Pilipinas. Noong April 28, 2025 o recently lang, formal na isinampa ng Department of Justice ang kasong ito laban kay Harry Roque at mahigit 50 pa na iba, kaugnay ng umano'y illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator or POGO na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ang kasong ito ay non-bailable, ibig sabihin ay hindi maaring magpiyansa. Ayon sa mga ulat, si Harry Roque ay kinasuhan ng paggamit ng kanyang legal na kaalaman upang tulungan ang operasyon ng Lucky South 99 at real estate firm na Whirlwind Corporation, kung saan siya umano'y nagsilbing legal counsel. Kasama rin sa mga kinasuhan si Cassandra Leong, isang incorporator ng Whirlwind, at iba pang mga individual. Sa kasalukuyan, si Roque ay nasa labas ng bansa. Inulat na siya ay nag-a-apply ng asylum sa Netherlands kasunod ng kanyang pag-alis mula sa Pilipinas noong December 2024. Ang DOJ ay nagbabalak na ipaalam sa pamahalaan ng Netherlands ang tungkol sa kanyang kaso at tutulan ng kanyang aplikasyon para sa asylum. Ayan, meron pang supporting online news para sa karagdagang informasyon. Maaari mong panuorin ang ulat na ito. Yan yung ulat ng Rappler. Ano po ang ibig iparating ng Kanto Tejero Channel sa inyo? Huwag po basta-basta maniniwala sa mga sinasabi or mga balita, lalo na at kaduda-duda. Gamitin po natin ang pinaka-advanced na teknolohiyang available sa ating panahon ngayon upang mabilis nating ma-verify ang mga kadadadudang contents at mga balita. Hanggang sa muli, ako po si Ricky Robles Padolina, nagsasabing patuloy tayong maghanap ng katotohanan, labanan ng fake news at disinformation. Consider to subscribe, like and share my YouTube channel. See you on my next video.